Pasensya na. Matandang hayop, nakakasama ng loob. Dahil sa'yo, hindi na naman ako mananalo. Paumanhin, pwedeng makisuyo, lilinisin ko lang ang aking plato. Umalis ka diyan, ang dumi-dumi mo, huwag mo akong hahawakan. Gusto mong magpanggap na aksidente? Heto, lahat ito para sa'yo. Sapat na yan, anong klaseng hotel ito? Hindi na ako babalik dito. Ito na ang pagbabalita ng winning numbers para sa 1 bilyong premyo. Ang mga pulang bola ay 03, 07, 10, 12, 18. 22 ang asul na bola ay 15. Boss, pakitingnan mo nga, tingnan mo kung ako ba ay nanalo. Isang waiter lang, bumili pa ng 200 beses. Totun ga, 1 bilyon. Shawan. Anak, may pera na ako, matutulungan na kita. Nandito na. Zinoka, nagkakatok para manghingi ng pagkain. Wala kaming tira-tirang pagkain para sa'yo. Ako ito, nanay ni Shawan. Ay, zinobea naman, tu, amoy zuka. Nanay pala ni Shean. Bakit, hindi na nagtatrabaho sa probinsya, nagpunta pa sa lungsod? Umalis na ako sa trabaho, gusto ko lang lumipat sa lungsod. Malapit sa inyo. O eto, dala ko ang inahing manok mula sa probinsya. Pakisiging pagka na. Alisin mo yan, alisin mo na. Matanda ka na, zinazadya Montag Bea, tu? Kakasal lang namin ng anak mo. Gusto mong sumama sa amin? Sweking. Huwag naman ganyan, nanay ni Shean. Naawa ako sa inyong mag-asawa, kaya handa akong tumulong bilang waiter para alagaan kayo. Sino bang may gusto sa kanya? Ang baho. Swiking, dinalhan kita ng manok. Alisin mo na yan, pakiusap. Ang nakakahal? Tingnan mo na lang. Nanay, Shawan. bakit ka nandito? Shean. Naawa ang nanay mo sa'yo. Gusto niyang tulungan kayong dalawa. Bilang waiter. Zhao Shean, sasabihin ka USIO. Kung papayagan mo siyang manatili, hindi na ito magiging maayos. Huwag kang magalit, mahal, pawiin ko na siya. Nanay, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, manatili ka na lang sa probinsya. Huwag kang pupunta dito. Bakit ka nandito? Gusto lang kitang makita. Dalhan ko ng masarap na pagkain. O, alam mo ba, may magandang balita pa ako sa'yo. Hawakan mo ito. Anong magandang balita yan, Nay? Pakiusap, huwag na. Huwag mo na akong guluhin, okay? Hindi ko kailangan. Yang mga lokal na produkto mo, pera at bahay ang kailangan ko. Miron ka, ah? Kahit magtrabaho kang waiter habang buhay, wala ka niyan. Sige na. Umuwi ka muna. Pero, pera ito ah. Mahal, pinaalis ko na siya. Zhao Shawan, binigyan mo na naman ba ang nanay mo? MG pira? Ala, mahal, pinakipunan ka ulang yung pang down payment. Wala na akong extra para sa kanya. Alam kong hindi mo magagawa. Tingnan mo yung itsura mong yan. Kahit small apartment sa Ronhuafu, nanghihiram ka pa ng pambayad. At gusto pang tumira ng nanay mo dito. Huwag kang umasa. Sige na, linis mo na yung mga plato. Mamaya pupunta tayo para tingnan yung bahay. Si? Runhuafu bahay, Shawan. Nay, may pera na ako ngayon. Pwede na kitang tulungan. Pasensya na, tanong ko lang. Hello, paano po pumunta sa Runhuafu? Ang baho. Lumayo ka. Sige, hanggang sa muli. Paalam. Hello, hanap mo yung Runhuafu. Nandun lang sa kanto. Di ko pa lang makikita mo na. Ang lapit pala. Salamat. Tulong. May tao pong nangangailangan ng tulong. Ito. Gamot. Okay ka na ba? Kamusta? Okay ka lang? Mas okay na, salamat. Okay lang. Tara, tulungan kitang tumayo. Natakot ka ba? Hindi. Luma na tong sakit ko. Sige, kung okay ka na, aalis na ako. Gamot. Salamat ha. Walang anuman. Boss Ju,
Okay ka lang? Balik na tayo sa opisina. Reserva ka ni Bosley. Walang problema. Haha. Excuse me, dito po ba nabibili yung bahay sa Huaron View? Sa kabilang side po, yung mga apartment, dito puro villa lang. Villa number 1 po ang gusto kong bilhin. Miron, Xiaoli. Dalhin mo dito sa bahay yung documents ng villa no. 1. MS Hao, ako naman dito, maghahanda na ng title ng property. May turnover na ang bahay ngayong araw. Magpahinga muna kayo diyan. Talagang hindi nakakamali si Boss Du. Kahit ganito manamit yung ad. Agad mong nakita na mayaman pala siya. Huwag kang puro sip-sip. Maghanda na ng turnover ceremony, bulaklak at carpet. At yung kotse na libre sa pagbili ng bahay, ilabas lahat. Nga pala, sabihin mo sa lahat, dapat maging alerto. Kung sino man ang magpapabaya sa malaking kliyente, tatanggalin ko. Atix Working, ang swerte mo SA boyfriend mo. Gusto ka pa nitong bilhan ng bahay sa Ronhua Mansion? Hindi naman, empleyado rin kasi ako ng Ronhua Mansion. Siyempre, susuportahan ko ang sariling kumpanya sa pagbili ng bahay. Ang ganda ng preparasyon ngayon, may event ba? Sabi sa grupo, may malaking kliyente na full payment sa Villano. 1. Ulit-ulit sinabi ni Boss Du, kung sino man ang magpapabaya sa malaking kliyente. Tatanggalin niya, kaya mag-ingat kayo. Huwag kayong mag-alala. Yung malaking kliyente na yan, isusubo ko pa lang, hihigupin ko na, paano ko ipapabaya? Naku, kailan kaya kami makakatira sa ganitong mansyon? Zanan ga. Tingnan mo itong walang kwenta, bumili lang ng maliit na apartment. Ang kuripot pa. Suiking. Shaon. Matanda ka, bakit ka nandito? Ikaf ba? Ikaw ang nagsabi sa kanya. Dati kami ang taguling ay. Hindi ko talaga sinabi sa kanya. Suiking, wag mong sisihin si Shaon. Nandito ako para. Parazan? Hindi mo ba nakikita kung saan ka nakatayo? Ito ay Ronhua Mansion, isa kang waiter, karapat dapat ka ba dito? Bie, kahit papaano. Ako ang biyana ni Suiking, hindi maganda yung sinabi mo. Tama na yan. Umalis ka na, huwag kang magpahiya dito. Sabi ko sa iyo, kung ma-offend mo ang malaking kliyente, hindi kita patatawarin. Ang Ronhua Mansion, hindi naman sa inyo. Hindi ba ako pwedeng kumuha ng title ng property? Kumuha ng title ng property. Sabi ko sa iyo, talagang wala kang hiya. Hindi pa nga nabibili ang bahay namin ng anak mo. Nagmamadali ka ng humingi ng title. Hindi yung bahay niyo ang sinasabi ko, kukuha ako ng title. Ng sarili kong bahay. Pinaprocess na ni Boss Du ang papers ko. Ha ha ha. Isang waiter ka lang, karapat dapat ba na si Boss Du ang mag-asikaso ng papers mo? Atix Working, si Boss Du ngayon ang nakintatin. Pero binili ng buo. Ang malaking client ng Villano. 1. Hindi kaya ang biyenan mo ang malaking client na iyon? Swiking, palisin mo na siya. Baka magalit si Boss Du, masama yon. Ikaw kayo. Tumahimik ka. Palisin mo na siya agad. Ma, umalis ka na. Shaon, may importante talaga ako ngayon. Ma, tama na, umalis ka na. Shaon, ako ngayon ay... Kukunin ang titulo ng bahay, binilhan kita ng villa. Yung no isa sa one mansion, villa no isa. Villano. 1 PA? Sa sahod mo bilang waiter. Kahit isang CR ng villa, hindi mo kayang bilhin. Palisin mo na tong matandang to. Ma, magising ka naman mula noong bata ako. Hindi kita pinagawa ng kahit ano. Pwede bang huwag mo na akong ipahiya sa labas? Shaon. Talagang, Zhao Shawan, kung dahil dito. Sa matandang to, masaktan si Boss Du. Maniniwala ka bang maghihiwalay tayo? Mahal, huwag kang magalit, paalisin ko na siya. Bilis. Shaon. Kung maghiwalay, edi hiwalay, hindi kanya nire-respeto, kinukutya rin ako. Mas mabuti pang huwag na lang tong manugang. Shawan, sabi ko sa'yo, mayaman na tayo. Tama na, huwag ka nang magsalita. Boss 2. Pinuntahan ko mismo, nakuha ko na ang kotse, ayos. Handa na ang hal, pupunta na tayo. Huwag nating patagalin ang bisita. Tara. Zao Shaon. Pinaghirapan kitang palakihin. Para lang hamakin mo ako. Para saktan mo ako.
Bukod sa pagiging mahirap, ano pa ba meron ka? Mula noong bata ka, pabigat ka lang at ikinahihiya ko. Ano bang nagawa mo para sa akin? Hindi ko inakala na ang anak kong pinaghirapan ko ay magiging ganito. Tumahimik ka, ang mga magulang ng iba, mataas ang posisyon o negosyante. Ikaf, weiter ka lang. Mas mabuti pa na hindi ako ipinanganak, mas mabuti pa ang mamatay kaysa sa makasama ka. Sawa na ako, pakiusap, tama na. Huwag mo na akong guluhin. Simula ngayon, wala na akong nanay na tulad mo. CJ, simula ngayon, ituturing ko na wala akong anak na tulad mo. Huwag mo na akong tawaging nanay. Tumigil ka, sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano pa ang gusto mo? Tingnan mo ang lugar na ito, ang dumi-dumi, ganito ka ba talaga? Paano natin tatanggapin ang mga importanteng kliyente? Ganito, ikaw, lumuhod, linisin mo ang sahig. Dapat malinis na malinis bago ka umalis. Ano to? Saan banda ang dumi? Kung sabi ni Tsweking na marumi, marumi talaga, matanda ka na. Pinggi ka, Bea? Lumuhod ka na at linisin mo ang sahig. Pinapaluhod mo ako. Pinakain kita ng 20 taon. Ganito ang trato mo sa akin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Ikaw ang nagdumi sa Ronhua Mansion. Ikaw ang nagpahiya sa kliyente. Ikaw ang dapat matakot sa karma. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo lilinisin ang sahig ngayon, hindi ka alis. Ito ang anak na pinaghirapan kong palakihin. Pinapaluhod pa ako. Zhao Shaon. Hayop ka talaga. Para kanino ka nagdradrama? Zebidora ka lang naman. Ang paglilinis ng sahig ay trabaho mo. Maging maingat kayo, sinumang magpahiya sa ate, papatayin ko. Sa buong buhay ko, Zhao Shua. Hindi pa ako nagluhod kanino man, lalong hindi ngayon sa inyo. Matigas ang buto mo gusto kong makita. Kung gaano katigas ang loob mo ngayon. Bilisan mo, lumuhod ka't maglinis, huwag mong abalahin ang pagtanggap sa bisita. Shean. Ang hirap ba na paluhudin ang nanay mong serbidora? Lumuhod ka. Tigil. Manager Du, dumating na po kayo. Ano NG ginagawa ninyo? Manager Du, huwag po kayong magalit, palisin ko na siya. Hindi po ito makakapekto sa pagtanggap natin sa kliyente. Zhao Shawan, hindi mo ba nakikita ang nanay mong ito? Nakakaabala kay Manager Du, palisin mo na. Manager Du, kasal anan ka upo, umalis ka na. Hindi nyo ba siya kilala? Manager Du, nanay ka upo siya. Servidora lang siya, pero huwag kayong mag-alala. Kanina ko pa siya tinalikuran, nagkakagulo lang itong matandang ito. Pwede nyo po siyang parusahan, karapat-dapat lang sa kanya. Wala akong reklamo. Du, hindi mo alam, itong matandang babaeng ito. Dati sinasabi niyang binili niya ang isa ST villa natin. Nakakatawa talaga, sa tingin ko sinadya niyang. Puntahan ang Ronhua Mansion para manggulo, mga walang malay na tao. Dapat lang nating turuan siya ng leksyon, para matuto siya. Paano nyo siya gustong turuan? Mas mabuting baliin natin ang kanyang mga binti, para habang buhay. Hindi na siya makapasok sa Ronhua Mansion. Baliin ang kanyang mga binti. Palayazin. Ayong mga walang malay ang dapat baliin ang mga binti. Hindi nyo man lang nakilala ang malaking kliyente na bumili ng isa ST Villa. Mulan gayon. Inanggal na kayo. Umalis ka agad. Ang bumili ng isa ST Villa ng kumpanya ay siya. Paano nangyari yon? Du, nagkakamali ka. Kilala ko itong matanda, taga-probinsya lang siya. At serbidora lang, imposibleng malaking kliyente siya. Mga walang malay, umalis ka. Tanggal ka rin, Du.
Malaking pagkakamali lang, serbidora lang talaga siya. Paano siya makakabili ng villa? Niloloko ka niya, Du. Matandang walang hiya, niloloko mo pa si Du. Sabihin mo sa akin ang totoo, serbidora ka lang sa maliit na karinderya, nagpapanggap pang malaking kliyente. Gusto mong mamatay? Kung gagalangin mo pa si MRS Zhao, hindi kita patatawarin. MRS Zhao, pesensya na sa abala. Anong gagawin natin sa mga walang malay na ito? Asikasuhin mo na ang papeles, ayaw ko na silang makita. Si. Guardia, palayasin nyo ang mga ito. Huwag nyo nang payagang makapasok ulit sa Runhua Mansion. Pinadala na ang mga gamit mo, ingat sa pag-uwi. Hindi ba't mayaman ka na? Bakit? Hindi ka man lang sinundo ni Dukiming ng mamahaling kotse. Para ihatid ka, nagtatrabaho ka lang naman bilang. Katulong sa mayamang pamilya, tumulong lang sa titulo ng bahay. Akala Montag talaga mayaman ka na? Akala mo hindi namin nahalata. Isipin nyo ang gusto nyo, wala na akong kinalaman sa inyo. Huwag kang humarang. Ikaw ang magsasabi na wala ka ng kinalaman sa amin. Matanda, may ipinapakilala ako sa'yo. May nag-alok ng 300K na dote. Pumunta ka na ngayon para magkita kayo. Ano? Hindi pa sapat na tinalikuran mo na ako. Ngayon ibebenta mo pa ako. Para rin naman sa ikabubuti mo, para sa'yo. Inayos ko na ang isang magandang kasal, huwag kang ganyan. At saka, hindi lang ikaw ang magkikitaan. Pero ang kikitain ng nanay ko ay ang presidente ng Zhao Group. Ang kikitain mo naman ay isang matanda't pangit na pobreng binata. Sige, sumama ka na sa akin. Puntahan mo na siya. Sabi ko ayaw ko. Siya. Saan ka pupunta? Hindi ba't magkikitaan kayo? Huwag mong sayangin. Bitawan mo ako, sabi ko ayaw ko. Ngayon hindi ka makakatakas. Sumama ka na at magkitaan kayo. Halika. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Tingnan mo ang itsura mong pobre. Ang kikitain mo. Eto na ang tao. Huwag mong kalimutan ang bayad. Pasensya na. Umupo muna tayo. CJ, Kumusta? Ako si Zuwenli. ako si Zhao Shuhua. Ikafren B. Makkikitan? Ano ang tawag sa iyo? Ang apelido ko ay Zhao. 50 taon ng binata, ngayon lang ako magkikitaan. Siya na si President Zhao. Saan ka nagtatrabaho? Ako? Sa Zhao Group, maliit lang ang trabaho ko. Nagmamaneho lang ng ilang daang tao. Pinilit ka rin bang magkitaan? 50 anyos na ako, pinipilit pa rin ako ng nanay ko. Buti na lang at nakita kita ulit. Noong nakaraan ay nagmamadali ako, hindi ako nakapakilala. Ako si Zuwenli, 50 anyos na. Ako ang presidente ng Zoo Group. Huwag muna sabihin ang totoo, baka matakot siya. Super ng presidente. Hindi pa ako nag-asawa, ikaw. Ako si Zhao Shuhua. Sa probinsya ay serbidora ako. Ngayon ay naghahanap ng trabaho sa lungsod. May anak ako. Huwag muna sabihin ang tungkol sa loto, tingnan muna natin kung ano siya. Maganda ang serbidora, marunong mag-alaga. Sa tingin ko, bagay tayo. Tara, magpakasal na tayo agad. Agad-agad? Kalahating buhay ko. Para lang kay Zhao Shuhua ang inasikaso ko. Ngayon, oras na para isipin ko naman ang sarili ko. Sige, pwede tayong magpakasal pero may kondisyon ako. Bawal ang dowry. Sige, walang dowry, mag-asikaso na tayo ng kasal ngayon din. Tara.
Kuya Zhao, nakapag-asikaso na tayo ng kasal. Kailan? Ako naman ang may papasok mo sa Zhao Corporation para magtrabaho. Gusto ko kasing araw-araw kasama ka. Madali lang yan, isang tawag ko lang. Hoy, Xiao Van. Oo. Dito SA Akin. Ay, Manager 1, nabalitaan ko na kulang ng tao. Sa health department ng ating kumpanya, mayroon akong qualified na tao. Pwede ba siyang may pasok? Ay, Sige, Salamata. Salamat. Bukas diretso ka na sa opisina. Ay, salamat Kuya Zhao. Sige, nandito ka muna. May asikasuhin pa ako sa opisina. Makita na lang tayo mamaya. Sage, asikasuhin mo na. Haha, nakipag-asikaso ka ng kasal sa isang hampas lupang to. Anong klaseng tao ka? Ganyan ka magsalita. Bahala ako kung paano magsalita, asawa ko kasi. Ang presidente ng Zhao Corporation. Bukas magtatrabaho na ako sa Zhao. Sino ka ba? Asawa mo ang presidente ng Zoo Corporation. Ano naman? Huwag mo nang pansinin, tara na. Bakit mo ako hinihila? Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi mo ba narinig? Asawa niya ang presidente ng Zoo Corporation. Driver ka lang sa zoo, hindi natin siya kayang kontrahin. Huwag kang mag-alala, bukas pupunta ka rin sa zoo para magtrabaho. Nandito ako, huwag kang matakot sa kanya. Magtatrabaho sa zoo. Kaya ko ba? Kapag sinabi kong kaya mo, kaya mo. Bukas may sorpresa ako para sa'yo. Tara, bibili tayo ng damit para sa trabaho. Tara na. Inutos ni President Zhao, ang asawa ng presidente, ay pupunta ngayon sa opisina para magtrabaho. Lahat kayo. Maging maingat. Wow, ang laki. Wow. Ang ganda. Hindi yan, Zhao Group, ang pinakamalaking korporasyon sa buong lungsod. At nalaman ko na, si President Zhao, Walang anak. si Tsui King, sa hinaharap. Ang buong Zhao Group ay magiging sayo na. Talagang ang galing ng nanay ko. Naku, unang bisis lang mag-blind date. Nagustuhan kaagad ni President Zhao. At nagpakasal kaagad. Tara na. Kumusta po? Kayo po ba ang Mrs. NG Presidente? Buti naman at may mata ka. Kumusta po, Mrs. Zhu? Ako po si Ang Bingbing. Hip ng Departamento ng AR ng Zhao Group. Espesyal po akong dumating para ihatid kayo sa trabaho. Tuloy po kayo. Ha? Matandang bruha. May mukha ka pang sumunod dito. Matanda, hinahanap kita. Sabi ng nanay ko, ikakasal ka raw? Nasaan ang dote? Wala akong hinihiling dote. At kahit meron, hindi ibibigay sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Honey. Maraming tao ang nakatingin. Ang 300,000 ay walang kwenta. Ngayon, asawa ka na ng presidente, si President Zhao. Ay naku, iba talaga kapag ikinasal na, no? Ang ganda NG Peking, yan a. Pero, hindi nito matatakpan ang baho ng kahirapan mo. Ma, bakit kaya siya sumunod dito? Baka nalaman niyang, ikaw na ang misis ng presidente at gusto niyang makisama? Makizama? Hindi niya kaya. Matanda, wala na tayong koneksyon. Huwag mong gamitin ang pangalan ng nanay ko. Umalis ka na. Hindi ako dito para makinabang sa inyo. Ngayon, nandito ako para magtrabaho sa Zoo Group. Magtrabaho? Dito sa Zhao Group, ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Isang probinsyana tulad mo, gustong magtrabaho dito. Nang angarap KBA? Nga, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang baho mo, gusto mo pang magtrabaho sa Zhao Group, wala kang hiya. Zhao Shuhua. Ang galing mo na ngayong magsinungaling. Sayang lang. Sayang at nahuli kita. Ngayon, paano ka pa magpapanggap? Mrs. Zhu, kilala Montag ba siya? Siyempre kilala. Siya ay isang mahirap na waitress, laging nakikisama sa amin. Ayaw talagang umalis, talagang walang hiya. Kaya pala ang baho. Waitress pala.
Ngayon, kahit sino na lang talaga ang pumapasok sa Zhao Group. Talagang magtatrabaho ako sa Zoo Group. Si Lao Xiao ang nag-imbita sa akin. Si Lao Xiao ay driver dito. Sabi mo, kilala mo si Driver Zhao. Asawa ko siya. Driver. Ah, yung matandang binata pala ang pinakasalan mo. Driver lang pala ng asawa ko. Tawag diyan, kapwa hamak. Basura sa basura, nagtambal. Ah, nalala ka o. Kahapon, sinabi talaga ni Driver, Zhao na mag-asang ng janitor. Ikaf pala yung janitor. Zhao Shuhua. Tal agang hamak ka, saan ka man pumunta, basura ka lang. Pwede ba akong mag-apply? Mag-apply. Sige, punasan Montag ang sapatos ka o. Papasukin kita. Hindi na ako papasok. Tumigil ka. Gusto mong umalis, pag-isipan mong mabuti. Yung driver mong asawa, makakapagtrabaho pa ba sa Zhao's? Kung alis ka. Sige na, wag nang isama si Lao Xiao. Tiisin na lang. Huli na. Ngayon, gusto kong lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko. Qian Huifang, wag kang magmalabis. Anon gayon kung malabis ako? Zhao Shuhua, nung nasa Runhua Mansion. Pinahiya mo ako. Ngayon, lumuhod ka. At dilaan ang sapatos ko. Kung hindi, yung driver mong asawa, tatanggalin. Tita, mas mabuting sumunod ka na lang. Ang sahod ni Driver Zhao, mahigit 10,000 kada buwan. Huwag mong sirain ang trabaho niya. Dapat nasa kumpanya na si Shuhua ngayon. Kapag nalaman niyang ako ang presidente ng Zeus, siguradong matatakot siya. Presidente Zhao, tingnan ninyo. Dilaan mo ang sapatos ko. Shuhua. Bilis, bumalik tayo sa kumpanya. Opo. Tanggalin na nila ako. Ako si Zhao Shuhua. Hindi ko kailangan ang trabahong ito. Patty and Emma. Sumagot ka pa, sampalin mo. Sampalin hanggang lumuhod siya ng kusa. Matanda ka na, gusto mong mamatay? Zhao Xiaon. Hayop ka. Nanay mo ako. Sa dugong kasinungalingan, ang nanay ko ay ang misis ng presidente ng Zhao. Zino KBA, Tigilan Montag. Tumigil kayo. Ano ba ang nangyayari? Kuya Ju, lumating ka rin. Ang bastos na janitor na ito. Ang lakas ng loob nitong bastusin ako, si Driver Zhao. Isang hamak na janitor, ang lakas ng loob bastusin ang asawa ko. Ang tapong Montag a. Guard, aestuhin mo siya. Wala akong ginawa. Ang lakas mo pa ng loob magsalita. Kuya Zhao, sinabi niya na, Si Driver Lao Juda. ang nagrekomenda sa kanya para magtrabaho. Ang ganyang klaseng tao, dapat tanggalin mo na. Si Driver Lao Ju? Ako lang ang Zhao sa departamento ng mga driver. Si Van Pingping. Nagkamali ka ng tao. Sige na, hayaan na natin. Anong sinasabi mong si Driver Lao Zhao ang nagrekomenda? Kalokohan. Hindi niya kilala ang ganyang klaseng tao. Hindi kita kilala, matandang babae. Para lang makapasok sa Zhao Group. Ganyang kasinungalingan pa ang naisip mo? Guard. Guard, dalhin mo na itong impostor sa presinto. Hindi ako nagsisinungaling. Bitawan ninyo ako. Halika rito. Aray. Pwede namang hindi na pulis. Tumungtong ka ng 3 bises kay Huifang at talalampasin kita. Hindi ako nagsisinungaling. Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa? Matandang sinungaling. Arestuhin. Paturuin ninyo para tumungtong kay Huifang. Bitawan ninyo ako. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag ninyo akong hawakan. Zhao Shuhua, akala Montag kung sino ka? Tumungtong ka. Sino nang may lakas ng loob galawin ang asawa ko? Umalis kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Tumigil kayong lahat. Shuhua, nahuli ako. Okay ka lang? Ang lalakas ng loob ninyo. Anong nangyayari? Zia. Siya ang nagsabing siya ang misis ng presidente at nagkagulo sa lobby. Pinilit pa niyang lumuhod ang janitor. Nagkagulo? Nagkagulo ako. Anon gayon?
Pakikinggan ninyo ako. Ito ang Ju Group. Ang asawa kong si Zhao Qiang ang may-ari nito. Dito, ako ang masusunod. Si Zukiang. Bakit hindi ko alam? Kailan ka naging may-ari ng Zoo Group? Tumigil ka. Ang pangalan ng asawa ko, sino ka para tawagin niyan? Tumigil na kayo. Bakit ako titigil? Isang hamak na driver lang. Ang lakas ng loob sumagot sa akin. Matandang binata. Dali-dali kang lumuhod kasama nitong tao at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, ngayon din, mag-impeke ka at umalis ka. Zukiang, ito rin ba ang gusto mo? Hindi. Putang ina mong basura ka, ang lakas ng loob mong. Tang inang boba ka, tumahimik ka nga. Alam mo ba kung sino siya? Para lang sa isang hamak na janitor, isang pulubing. Sinaktan Montag ako. Tumigil ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya, hindi ba't isa lang siyang hamak na super mo? Anong malaki ang nagawa niya? Ju Qiang. Ikaw rin ba, naakit ka sa taong ito, Zhao Shuhua. Magaling ka Ngayon, hindi ko pupunitin ang mukha mo. Hindi ako naniniwala sa kliyan ko. Ano ba yan? Ikaw na hamak na super. Hindi mo man lang binigay ang 300K na dowry. Tapos itutulak mo pa ang nanay ko. Ju Qiang. Ikaf na isang CEO. Ganito ka lang ba titigil habang pinapahiya ang asawa mo? Di mo pa siya tanggalin agad. Ako. Zukiang, kanina hinamak mo ang asawa ko. Ngayon tatanggalin mo pa ako. Ang lakas ng loob mo Hindi. Pasensya na po. Hindi ko talaga alam na siya pala ang misis. Nauto lang ako ng babaeng ito. Maghihiwalay na kami, ngayon din. Ju Qiang. Ikaf. Para lang sa hamak na supana. Tu. Hihiwalayin Montag ako. Ikaw, tumahimik ka. Dali, humingi ng tawad kay misis. Phyllis. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Ano ni J sinasabi mo? Mises? Hindi ba ako ang misis ng CE? Misis ka ng puwet. Ito ang tunay na misis ng CE. Ito ang tunay na misis ng CE. Zhao Qiang, anong ibig mong sabihin? Ano? Siya ang misis ng CE. Hindi ako? Boba ka. Ikaw pa ang magiging misis ng CE. Panaginip Montag yan. Ju, pakinggan niyo po ako. Hindi ka upo kasalanan ito. Pilit akong pinilit ng babaeng to. Siya ang may kasalanan. Zhao, baka siya pala. Isang grupo ng mga bulag. Ito ang tunay na presidente ng Zhao Group. Paano posible? Itong matandang babaeng ito. Ang asawa ng nanay ko ang tunay na presidente. Ju Qiang. Hindi ka ba ang presidente ng Zhao? Niloko Montag ako. Kailan ko sinabing ako ang presidente ng Zhao Group? Ako lang ang driver ni President Ju. Driver ka lang ni President Ju. Naloko ako sa kanya. Tingnan mo ang itsura mong mahirap. Ay, President Ju. SA toto lang. Yung nakipag-date sa inyo, hindi siya, ako ang nagkamali. Palayasin niyo silang lahat. Huwag silang papasukin ulit. Sa Zoo Group, President Ju. Nanay, President Zhao, Daddy, pinakasalan mo nanay ko. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalapit kong tatay. Shuhua, ito ba ang anak mo? Nanay, kasalanan ko lahat ito. Dapat ako ang mamatay. Pero nanay kita, hindi mo ako pababayaan, di ba? Papatatawarin Montag ako. Mommy, tayo lang ang tunay na pamilya. Pamilya. Itinuring niyo ba akong pamilya dati? Zhao Shawan, nitong mga nakaraang araw. Ginawa mo akong sobrang disappointed. Kung tapos na ang relasyon, wala na akong anak na tulad mo. Hindi. Dalhin niyo silang lahat. Patawarin mo ako, nanay, nagkamali ako. Patawarin mo ako, nanay. Shuhua, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo.
Hindi ka ba driver? Bakit naging presidente ka ng zoo? Oh, hindi ko sinasadayang lokohin ka. Natatakot ako noon na baka matakot ka kapag sinabi ko ang totoo kong pagkatao. Gusto ko sanang bigyan ka ng sorpresa ngayon, pero nasaktan kita. Sige na, hindi ko rin naman sinabi sa kanya tungkol sa panalo ko. Kung sinabi mo agad sa akin na presidente ka, hindi ako magpapakasal agad sa iyo. Unang araw ko sa trabaho, tingnan mo ako. Okay lang. Bumili ako ng bahay malapit dito, mamaya. Order na lang ako ng damit, diretso ka na sa bahay para magpalit. Huwag mo nang intindihin ang maruming damit na yan, may katulong sa kabilang banda na maglalaba. Salamat ha. Paano ka nagmamaneho? Aray. Hindi ba't si Ate Shahua, tu? Sabi mo magre-resign ka para mag-enjoy sa lungsod. Bakit ang dumi-dumi pa rin ng itsura mo? Si Juan, nag-resign ka rin? Kung ikaw nga nakapunta sa lungsod para mapahiya, bakit ako hindi para mag-enjoy? Magkaiba ang kapalaran nating dalawa, hindi tulad ko. Mahal na mahal ako ng asawa ko, at mayaman pa. Hindi naman, sakto lang ang yaman. Hui Shahua, ito. Sakto, may trabaho akong katulong. Gusto Montag PA? Hindi na, may trabaho ako. Shuhua, bakit ang yabang mo pa rin? Mas maganda ang mag-alaga ng isang tao kaysa sa maraming tao. Tingnan mo ang suot ko, puro de kalidad ang tela. Kung magiging katulong ka, masaya si Dayong namin. Bibilhan Karen niya, hahaha. May mga tao talagang hindi nabibiyayaan ng magandang kapalaran. Kung ayaw ni Shuhua, huwag na lang. Bigyan mo naman ako ng respeto. Samahan mo kami sa party. Hindi na, magpapalit lang ako ng damit tapos babalik sa kumpanya. Ang yabang mo, sa kumpanya pa? SA Restaurant Yata Jan, bilang weiter. Oo? Honey, alis na tayo. Naghihintay pa ang mga kasamahan natin. Ang hirap hanapin ng villa ni Laozo. Zero isa. Nahanap din. Ate Shahua, sabi Montag wala kang oras? Bakit sumusunod ka pa? Bumili ako ng villa malapit dito. Mamaya. Order na lang ako ng damit, diretso ka na sa villa para magpalit. Huwag mo nang intindihin ang maruming damit na yan, may katulong sa kabilang banda na maglalaba. Siya, yung katulong. Alam niyang bihira pumunta si Laozo. Nagpapanggap na may-ari ng villa para magyabang. Mukhang nagsisisi na. Gusto na yatang maging katulong ni Ed Juan. Hindi pwede ang ganyang katulong, ang yabang. Baka balang araw, magnakaw o magsunog pa. Hindi lang yan, may mga katulong na kapag wala ang amo. Nagpapanggap na sila ang may-ari. Zhao Shuhua, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Sa inyo ba ang villang ito? Kung hindi sa akin, sa'yo ba? Ang ganyang villa. Marami akong ganyan. Ikaw, isang probinsyano, hindi mo pa nakita. Kanino ang mga damit? Pakising na lang. Sa akin. Kunin Montag na. Ano nang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ko inaasahan ganito kakapal ng mukha. Naglakas loob ka pang gawin to sa harap ko. Kunin ang gamit ni Ed Juan. Shuhua, maging totoo ka sa buhay. Ang mamahal ng mga to, kaya mo bang bilhin? Siyempre, binili ito ni Dayong para sa akin. Oo nga. Mahal ka o ang asawa ka o. Natural lang yun. Paano ko nalaman na suot mo rin ang pinakamaliit na size? Zhao Shuhua, anong ibig mong sabihin?
Ano nang ibig kong sabihin? Mukhang status symbol lang yan sa'yo. Nabaliw ka na. Tingnan mo, ito ay size A, size A. Kasya ba yan sa'yo? Zhao, nagloloko ka na naman. Ang bahay na to ay binili ni Dayong. Ang mga damit ay regalo rin ni Dayong. Mukhang naiinggit ka lang kay Ed Jujuan. Tama. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Sinadya kong bilhin ang pinakamaliit na size para mahikayat si Ate Chujuan na pumayat. Anong pakialam mo? Sinadyang bilhin ang pinakamaliit na size. Pinapalitan din ba ang pangalan ng nag-order? Ah, hindi talaga tugma ang pangalan. Baka. Iba pala ang may-ari ng damit na to. Ay nako, ang laking bahay. Naglakas loob ka pang magparatang. Nagkamali lang siguro ang delivery rider, pwede ba? Maraming mayayaman dito, kaya nilang bilhin, hindi tulad mo. Kahit maglinis ka ng kalye habang buhay, hindi mo ito mabibili. Chujuan, hindi nagkamali ang delivery rider. Ito ay regalo ng kaibigan kong si Boss Zhao. Tagal na nun, nakalimutan ko na, hindi ko inaasahang ipinadala pa rin niya. Ah, si Boss Zhu pala. Narinig Montag ba, Zhao Shuhua? Hindi mo ba sinabing para sa'yo? Kung kaya Montag. Tawagan mo si Boss Zhao. Sabihin mong para sa'yo. Ay, kulang ang numero, hindi matawagan, hahaha. Tumawag hindi kaya. Tingnan nyo. Tama na. Kung gusto mong magwala, sa labas ka. Huwag mo kaming istorbohin sa party. Anong ginagawa mo? Ibalik mo ang cellphone ko. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Isang damit lang to, 70 tandang bawas 80K. Kaya mo bang bilhin? Mukhang naiinggit lang yan, nababaliw na. Magpatingin ka na sa doktor. Baka may siya na ang utak mo. Ikaw, Onwing ikaw? Nagkakaslog ka pang lumapit kay Kuya Dayong. Maglagay ng putik kay Ed Chujuan. Umalis ka na. kayong mga Umalis na kayo. pasok ng pasok sa mansyon at ginulo pa ang lugar. Hindi ba kayo natatakot na bumalik ang tunay na may-ari? Ang tunay na may-ari. Nakikita mo ba? Lahat dito, kukunin ko kung gusto ko. Gagamitin ko kung gusto ko. Ako ang tunay na may-ari. Masaya akon gayon. Mutay, inumin nyo ng libre. Tigilan mo yan. Ang laki talaga ng puso ni Kuya Dayong. Ha ha ha. Naku, isang bote ng mautay, libo-libo ang halaga nito. Huwag magmadali, lahat kayo may parte. Huwag nyo galawin. Ibabalik nyo yan. Tumawag sa akin si Shuhua. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring makontak sa kasalukuyan. Hindi pa rin sumasagot si Shuhua. Titignan ko kung ano ang ginagawa mo. Hindi walang kwenta ang sisi ko. Hindi to basta-basta lang ikinabit. Isang katulong lang nang aapi pa kay Shuhua. Suntiande, bakit ganyan ang katulong na kinuha mo? Zhao, sa outsourcing company ko kinuha. Tatawagan ko na ang property management. Ano kang hinihintay nyo? Maganda na ng sasakyan papunta sa villa. Tapos ayusin natin sa property management. Si. Pinatitigil ko kayo. Huwag nyo sirain ang gamit ni Lauzo. Laoju? Zinong Laoju yan? Awagin mo siya dito. Nakita Montag ba? Bahay kao, tu. Inom ako kung gusto ko. Sisiren ko kung gusto ko. Ito ang villa namin ni Lauzo. Ginulo niya ng ganito, maghanda kayong magbayad. Villa Montag? Mukhang nainggit ka sa amin ni Chujuan. Nababalif ka na yata. Hulihin siya. Bitawan niyo ako. Ngayon, gagamutin kita ng maayos para matikman mo ang lasa ng pera. Zhao Shuhua.
Hindi mo pa nalalasahan ang ganito kamahal na alak sa buong buhay mo. Halika. Dylan Emo. Katumbas yan ng ilang taon mong pagiging waiter. Aray. Pigilan mo yan. Tabi. Shuhua. Ayos ka lang. Okay lang ako. Oy, Zhao Shuhua. Ito ba yung dati mong kasintahan? Si Lao Zhao? Kaya pala nagresign. Sabi pupunta ng lungsod para bisitahin ang anak. Nagkikita pala kayo. Tumahimik ka. Asawa ko siya. Oy, Zhao Shuhua, ang galing Montag pala. Pinagbihis mo pa na maganda para kunwari mayaman. Nagpapanggap ka pa, hindi mo ba alam, yung itsura mong mahirap. Sino ang magkakagusto sa'yo? Ginulo ninyo ang aking villa, tapos inapi pa ninyo si Shuhua. Ngayon, lahat kayo papasok sa kulungan. Hahaha, Villa Montag? Oy. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Kayong dalawang katulong, hindi nyo ako kilala. Katulong ka. Zino ka ba? Kilala kita. Tama na yan. Kapag hindi kayo umalis, tatawag ako ng guard. Yele, kayo pa ang tatawag ng guard. Sige, subukan niyo. Hoy, pinatawad ka na ni Kuya Dayong. Lalo ka pang nagwawala, kapag may lakas ka, huwag kang alis. Pumasok kayo nang walang paalam, may masamang mangyayari sa inyo. Huli na ang lahat. Kuya Dayong, tingnan mo, dumating na ang guard. Oy, guard. Itong dalawa, pumasok ng walang paalam. Tapos ginulo pa ang bahay ko. Hulihin ninyo sila. Oy, mali. Sila ang pumasok ng walang paalam. Bitawan ninyo ako, kung hindi, sasabihin ko sa manager ninyo. Palisin ko kayo. Engabante lang kayo, tapos mga PPA kayo kay Kuya Yong. At kay Ate Xuan. Tumahimik kayong lahat. Ay, pasensya na. Emar Zhao, kami ang may pagkukulang. Nag-empleyo pa kami ng ganitong katulong. Katulong? Yung sinasabi ninyong Ate Juan, si General Chen. Katulong lang pala sa villang ito. Ano? Katulong lang kayo. Ano naman kung katulong? Wala kayong pakialam. Kahit paalisin ninyo kami, dapat ang may-ari ng villa ang magsabi. Ang may-ari ng villa, ako at si Lao Zhu. Nasa harap mo na. Ha, mas walang hiya ka pa sa akin. Tapos, Si Shuhua ay hindi. Tulad niyo, bilang mga niyo, at tingnan niyo mabuti. Si Shuhua, ang tunay na may-ari ng villang ito. ha, ngayon kaulang nalaman. Si Chendeyong at Liu Xiujuan ang mga katulong. Si Zhao Shuhua ang tunay na mayaman. Yu, walang hiya. Kahit kamag-anak niloloko Montag, Shahua. Ay, hindi ko sinasadya yon. Tumahimik kayong lahat. Paano ka naging may-ari ng villa? Isa ka lang na weiter. Paano mo ito mabibili? Ang lakas ng loob mo, hindi ka maniwala sa asawa ng presidente. Akala mo ba dahil mayaman ka, hindi na ako magtatrabaho? Tingnan natin kung ano ang magagawa ninyo sa akin. Mali ka. Dakpin sila. Hawa, ano, to? Nag-resign na kami lahat. Nag-resign? Sinira ninyo ang villa, ang dami ninyong nasayang. Namamahaling bagay. Mas masahol pa, ginago ninyo si Shuhua. Oh, boss, mukhang hindi naman kayo naghihirap. Dahil hindi pa kayo nakakapunta dito, inimbita ko ang mga kababayan para mag-init ng bahay. Pinapainit namin ang bahay ninyo. Ang galing ninyong maghanap ng dahilan. Pero, andito na ang ebidensya ng pagsira ninyo sa villa. Huwag kayong gagalaw, ibalik ninyo yan. Shuhua, ano ang gusto mong gawin? Tumawag ng pulis. Mali ako, Shuhua. Malaki ang puso Montag. Patawarin mo ako. Kababayan PA naman tayo. Shahua. Hatakin palabas. Aray ka o. Hindi na magagamit tong damit, bili tayo ng bago. Ikaw ang bahala.
Oy, Lauzhao. Sa tingin ko, maganda tong damit. Kunin mo at subukan. CJ, Hoy, maam. Delikado ang tela nito, huwag basta-basta hahawakan. Naku, Ate Wang, handa na ang damit na susubukan mo. Handa na lahat. HMM, okay naman. Eto. Pwede na to subukan. Sir, hindi namin inirekomenda na subukan ninyo ang mga damit dito. Masisira, mahal ang presyo. Sa kabilang store na lang. Pwede kayong tumingin doon. susubukan lang naman, hindi masisira. Mainte kayo, nakikita en yo bang nakve, fitting si Ate Wang? Alamin, yo ong first come, first served? Ang ganda. Bagay na bagay sa yo, Ate Wang. Subukan mo ulit ito. Ang obvious ko na, hindi pa rin nakikinig. Babaeng probinsyana, karapat dapat ba sa mamahaling damit? Baka mayaman ang asawa niya. Sino bang mayaman ang mag-asawa? Ng babaeng probinsyana? Ano sinasabi mo? Ulitin mo. Mali ba ako? Tingnan mo itsura niya. Madudumihan ang damit, paano ibebenta? Paano kayo nagtitinda? Salis ka lang. Hindi mo pinapasuot, pinapaalis mo pa ang customer. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko pinapaalis ang customer. Manager. Kung hindi ka pa darating, siguradong magsasara itong tindahan. Sales, pinapunta kami sa kabilang tindahan, baka. Bayad na ng kabila. Huwag kang magsinungaling. Kailan ko pinapaalis ang customer? Ano sinasabi ko? Kung hindi ka trader, bakit mo kami pinapunta sa kabila? Manager. Mali ako. Ete, alin ang gusto mong isuot? Kukunin ka una. Ito, kunin mo. Sige. Shuhua, hindi ko inasahan na may paraan ka pala. Tingnan mo kung sino asawa ko. Ay Wang Ji, maganda rin ito. Yung azul kong damit, Wang Ye? May nagtetrina, palitan ko na lang. Lauzhao. Bakit mo binigay sa iba ang damit ko, Wang Ji? Wang Ji, pinilit nila, hindi ko mapigilan. Ano problema? Hindi ba maganda? Shuhua, ang ganda mo sa damit na yan. Sige, ito na lang. Sandali. Paano nyo nagalaw ang gamit ko? Sayong, Oo. hindi mo pa nababayaran, di ba? HMP. Hindi ako katulad ninyong mahihirap, susuotin ko lang. Bibilhin ko lahat to, hindi katulad ninyo. Susubok lang, hindi naman bibili. Astig talaga si Wang Ji, hindi katulad ng iba. Puro kayabang lang. Sasabihin bibilhin, pero wala pa namang nabibili. Kung hindi pa nabibili, bakit hindi ako pwedeng mag-try? Hindi lang birisay. Bibilhin ko rin. Kung kaya mo, bilhin mo lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Dali, kunin mo ang mga damit ko. Bakit nyo kami minamaliit? Kayong mga ignorante. Hintayin niyo lang. Ano pa ang hinihintay Montag? Hanapin mo na ang card reader. Sige, eto Wang, ang ganda talaga ng ugali mo. Hindi tulad ng iba. Puro kayabangan lang ang alam. 8 Wong. Kulang ang balance, hindi nagsukses ang card mo, et Wang. Paano nangyari yon? Sira ba yang machine niyo? Bakit hindi gumagana? Hindi pwedeng mangyari yon. May nag-3 lang kanina, ako. Hindi sira ang card reader. Ang card mo lang, hindi kayang magbayad ng ganito kalaki. Ano ba kayo? Paanong wala akong pera? Ang mga damit dito, isa man lang, hindi bababa sa 80,000. Kung bibilhin mo lahat, aabot ng milyon. At ang card mo, ordinaryong card lang. Ano naman kung ordinaryong card? Hindi ba pwedeng malaman na 3 o 5 milyon? Pwede naman. Pero may limitasyon ng ordinaryong card. Hindi pwedeng isang bayaran lang ang ganito kalaki. Tumahimik kayo. Limitasyon lang to sa card ko. Kayo, hindi nyo nga kayang bilhin. Nagpapanggap pa kayo. Tama. Madalas bumili si Atwang. Marami siyang pera. Hindi tulad ninyo, puro salita lang. Hindi namin kayang bilhin?
Talagang maliit ang tingin nyo sa amin, no? Dalhin mo rito ang card reader. Laoshaw, hindi na kailangang mag-aksaya. Hindi na kailangan mag-aksaya. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang magpanggap. Ono ba yung kaya bangan mo? Siyempre kailangan. Naapi ka ngayon. Paano ako hindi magbibigay ng compensation? At saka, ilan lang naman yung mga damit. Ang yabang mo. Amoy na amoy ang kayabangan mo. Ilang damit lang da? EDE Max VPK. Gusto kong makita kung paano ka magpapanggap. Sige, panoorin nyo ng mabuti. Paano nangyari yon? Talagang nagsukses. Bakit hindi pwedeng mangyari? Ipak nyo na ang mga damit. Siege, ito na po. Huwag mong ipa. Atewang, nakbayat na po sila. Pakyusok naman po. Pasensya na ako. Talagang ganito pala siya. Mapangmata sa kapwa. Sir, ang mga damit nyo. Tara na. Sabihin mo sa boss mo. Tanggalin niya agad ang seles na to. Kung hindi, pipiliin ko. Pwede mo return sa loob ng 7 araw. Ete, alam kong mali ako. Pakiusap patawarin mo na ako. Ayoko talagang mawalan ng trabaho. Nen, naiintindihan mo ba? Sige, sasabihin ko na sa boss namin. Wag. Kakatawag ko lang kay Xiaosun. Dapat malapit na siyang dumating. Hoy! Bakit bigla ka tumawag? Ano? Paano nangyari to? Anong nangyari, Shua? Laoshaw, tumawag sa akin pinsan ko. Sabi malubha raw si nanay, kailangan kong umuwi agad. Ha? Paano nangyari to? Huwag kang mag-alala, samahan kita. Sabay tayong uwi. Huwag, busy ka sa trabaho. Saka, baka ma-stress pa si nanay pag nakita ka. Delikado. Naiintindihan ko. Sige, ipapahatid kita ni Xiaosun, okay? Huwag na, magtataksi na lang ako. Urgent eh. Shuhua, mag-ingat ka. Keep in touch. Nay, Shahua, bakit ka umuwi? nay. Okay ka lang. Sabi kasi ni Kausin. Siyempre okay siya. Pero ako hindi. Bakit niyo ako pinagpapanggapang may sakit? Bakit? Siyempre para sa pera. Huwag mo kong sisihin. Anak mo mismo nag-isip nito. Zhao Shawan, Bala, akong choice. May utang ako sa bahay. Kailangan ko ng pera. Ikaw lang ang pag-asa ko. Bilisan Montag. May sugar daddy ka naman, di ba? Kahit konting pera lang sa'yo, sapat na para mabayaran utang namin. wala na akong pakialam sa inyo. Hindi ko kayo tutulungan. Madali lang sabihin yan. Nanay kita. Dapat tulong Montag, kao. Mayaman ka na, ayaw mo na sa amin? Hindi ganong kadali. Shawan, mahirap din buhay ng nanay mo. Wag kang makialam. Kung hindi siya magbibigay ng pera ngayon, hindi siya alis. Wala akong ibibigay sa inyo. Not even a single cent. Sige. Huwag mong sisihin kung anong mangyayari. Anak ka talaga ng kapatid ko. Grabe ka. Anong gagawin mo? Bakit ka tumatakbo, Shuhua? Pinaghirapan kong hanapan ka na mapapangasawa. Bakit ayaw mong maging masaya? Ano na kalokohan yan? Kasal na ako, may marriage certificate na. Malayong maabot sa'yo, yang boss na yan. Niloloko ka lang niyan. Makinig ka sa akin, itong pamilyang ito ang para sa'yo. Tara na. Bitawan mo ko. Anong nangyayari? Lola, huwag ka nang manghimasok. Para to sa kabutihan ni Shawan. Magaling ang plano ni Mama, kahit katabi mo na ang presidente, winasak pa rin. Bitawan mo ko. Ibalik mo yan. Kanino ka tatawag? Ibalik mo yan. Huwag kang lumaban, Mama.
Magpakasal ka ngayon, gusto mo man o hindi. Huwag. Oras na. Paputukan ng rebentador. Ikakasal na ang nobya. Bakit hindi ako tinawagan ni Shua? Bakit hindi sumasagot sa tawag? Hindi pwede, may usapan kami na mag-uusap. Hindi basta-basta hindi sasagot si Shua. Baka may nangyaring masama. Si Aosun, ihanda ang kotse ngayon din. Bakit wala pa ang nobya? Di ko alam. Nandiyan na. Kuya Dashu, nandiyan na ang nobya. Nandiyan na rin. Naghintay ako ng mahigit 60 taon. Mahal. Tara na, magsipag-alaman na tayo. Hindi pwede. May asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Zhao Jinshan, anong ibig mong sabihin? Ang laki ng bigay kong dote. Tapos may asawa na pala? Niluluko mo, Kao. Paano kung hanapin siya ng asawa niya? Huwag kang mag-alala. Sa liblib na lugar na to, sino pupunta? Tingnan mo itsura niya, mukhang 30 anyos lang. Maniniwala ka. Siguradong mabibigyan ka ng anak na lalaki. Totu? Magkakaanak na rin ako, si Wang Dashu. Bitawan mo ko. Ang asawa ko ay presidente ng Zoo Group. Bilis, magsipag-alaman na tayo at magtali. Gusto kong magkaanak. Bitawan mo ko. Magsipag-alaman. Ha ha ha. Ayaw ko. Sumunod ka na. Magiging mabuti sa'yo si Kuya Dashu. Aray. Mama, tingnan mo, asawa na siya ng matandang binata. Sinong matandang binata? Napakabait kong lalaki. Ha ha ha. Hindi ako makakapagpakasal. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa pakasal sa kanya. Kuya Dashu, para sa ikabubuti mo ito. Ano? May sakit ako. Ano? Ha? Zhao Jinshan. Dinaya mo ako ng may sakit. Hindi naman, Kuya Datsu, Zia. Dinaya ka lang niya. Tanungin mo ang anak niya kung ayaw mong maniwala. Nga, Kuya Dashu, ilang taon nang walang asawa ang nanay ko. Walang problema, ahahaha. Zhao Shaon. Kung hindi ka takot mamatay, subukan mo. Ako sila Owang Tu, 60 taong gulang na. Kahit may sakit, tanggap ko. Anon gabi ang kasabihan? Mamatay man sa ilalim ng piyonya. Kahit multo, astig pa rin. Ahahaha. Pakasal PABA? Ngayon na, gusto ko nang mag-first night. Ahahaha. Ayoko. Ayoko. Ito ang bahay, ipinakita sa akin ni Shuhua ang litrato. Nanay, anong nangyari? Nasaan si Shua? Kawawang anak Kao. Ibinenta siya ng 2 hayop na yon sa Wangjia Village sa matandang binata. Ano? Siya. Boss Joe. Sakay na, pupunta tayo sa Wangjia Village. Kuya Datsu, parang may nakalimutan ka ata. Ahahaha. Eri. Ahahaha. Huwag kang magalit, tol. Naunawaan ko ang pagmamadali mo. Kuya Datsu, sige na, ahahaha. Matandang puno na nagsisipsip ng bagong usbong. Peras na pumipigil sa dagat-dagatan. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa mag-first night kasama mo. Ayoko.
Boss Zhao, may humahang sa daan. Kabayan, pakiusap naman, may urgent kami. Sino KBA? SIOBA ang dangtu? Ikaw, Anong problema kung nagtitinda ako ng prutas? Boss Zhao, banggain mo. Ere, Sinabi ko bang banggain, hindi mo ba naiintindihan? Babayaran naman kung masira. Bilis. Hoy, manyak ka. Bayaran mo ang prutas ko. Manyak ka. Bayaran mo ang prutas ko. mahal, kasal na tayon gayon. Dapat mong alagaan ako ng mabuti, ahahaha. Babalaan kita, huwag kang lalapit. Huwag mo akong gagalawin. Hindi ka papatawarin ng asawa ko. Hahaha. Ito ang bangaywang. Yang asawa mong walang kwenta, wala namang silbi. Mas mabuting sumunod ka na lang sa akin. Hahaha. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ano ba yan? Boss Zhao, ang daan sa harap, masyadong masama at masikip. Hindi talaga makakadaan. Eh di lakarin na lang natin. Ay, Boss Joke, dahan-dahan Ling. Sabihin ko sa iyo, si Lolo Wang nakakatawa talaga. hindi lang asawa ang nahanap, may asawa pa pala. Tutu yan. Sayang lang, nahatak pa rin sa silid-tulugan ng kasal. Nasaan ang silid-tulugan ng kasal? Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nasaan ang silid-tulugan ng kasal? Sabihin mo sa akin. Diyan. Asawa, ang ganda ng katawan mo. Umalis ka, Zhao Shawan. Nasaan si Shua? Paano ko malalaman? Wala na kaming kinalaman matagal na. Huwag mo akong hawakan. Hayop ka. Ano ba ang ginagawa mo? Halika na kayong lahat. Aw ng kasal ni Kuya Dashu, may nagkakagulo. Zino ka, Bea? Nagmamatapang ka sa aming barangay? Putang ina, nangangagat ka pa. Babalaan kita, huwag kang lalapit. Magpapapatay ako sa iyo. Sige, hampasin mo dito. Ano ba ang gusto mo? Yeshe. Duwag. Umalis ka. Tigilan mo yan. Zino ka? Umasa. Maayos na lang natin ito. Ano ba ang problema, Montag? Shua, pasensya na. Hindi dapat kita pinauwing mag-isa. Ayos ka lang ba? Zino ka talaga? Ako ang asawa niya. Kadugong. Binili ko siya ng 200,000 na dowry. Asawa kong pinakasalan, tama. Azawa ziya ni Kuya Datsu. Dayuhan ka lang, nagmamatapang ka pa sa aming bundok. Nagbabanta ka pa sa akin? Ang lalakas ng loob ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa pulis? Huwag kang magbanta. Hindi kami takot sa bundok. Tama. Mga kababayan, hulihin natin ito. Huwag mong hayaang makagambala siya sa kasal ni Dasu. Pwede lang ang nanay ko ang pakasalan si Dashu. Pasensya na sa mga kababayan, babawi ako sa inyo sa handaan. Hahaha. Ano ba kayo? Huwag. Bitawan mo ako. Masama ang pangatawan nila Usaw. Huwag niyo siyang guluhin. Umupo ka. Hahaha. Magpakasal ka na maayos kay Dashu. Papakawalan namin siya. Shua, huwag kang pumayag. Humanap ka ng paraang makaalis. Hindi nila ako magagalaw. Ang lakas ng loob mo, bibigyan kita ng leksyon ngayon, tigil. Ang sapang ninyo, hindi ninyo igalang si Ju. Ju, okay ka lang? Hulihin silang lahat, dalhin sa pulisya. Tigil. Bakit ninyo dadalhin? Xiaosun. Naalala ko, ang baryong ito ay para sa demolisyon ng aming kumpanya. Itigil ang lahat ng proyekto ngayon din. Opo. Dalhin silang lahat sa pulisya. Huwag po Zhao. Malaking pagkakamali, sinungaling. Ito ba ang sinasabi mong ordinaryong tao? Nawala lahat ng pera ko sa demolisyon. Hindi ko alam. Wala akong ginawa. Shuhua, uwi na tayo. Mahal, pasok na ako sa trabaho. Talagang hindi mo ako papasukin sa trabaho. Huwag, ikaw, magluto ka na lang para sa akin sa bahay. Gusto ko ang luto mo. Aalis na ako.
Boss, magkano ang gulay mo? 5 piso. Hindi na sariwa ang gulay. Naku, mura na yan, huwag, alis. Mukhang talagang napangasawa ng matanda, nagtitipid pa sa gulay. Hindi ba ito si Shahua? Qian Huifang, Bakit? Hindi ka masaya makita ako? wala na tayong kinalaman, bakit mo ako hinahanap? Paano naman wala? Magkakamag-anak tayo. At matagal na tayong magkaklase. Kaya nga ako pumunta, para imbitahan ka sa reunion. Tara na. Ayoko, Tara, ayoko, wala akong sasabihin sa iyo. halika na. Ano ba? Bitawan mo ako. Sakay na. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Talagang walang kwenta si Zhao Shuhua. Mga kaklase natin dati, wala man lang pinatawad. Sina Chujuan at Dayong, pinakulong pareho. Akala Montag kung sino, yaya lang naman. Ano NG nangyari? Di ba't nasa probinsya siya, nagsiserve? Bakit naging yaya na naman? Hindi lang yun. May narinig ako. Ipinagbili siya ng sarili niyang anak. Kay Laowang Tu sa bundok. Mga dati kong kaklase, tingnan niyo kung sino ang dumating. Ay, ang tagal nating hindi nagkita. Nandito kayong lahat ngayon. Oi si Shahua pala, tu. Akala ko hindi ka nasasama. Ayaw mo sa amin, no? Ay naku sakot sa pa, sabi niya hindi daw sasama. Baka tako magbayad. Bitawan mo ako. Oy. Yung kanina si Assistant Son. Ang misis ng presidente. Pagkakataon mo na para umangat. Librehan mo lahat ng kinain nung kanina. Libre lahat. Sige po. Sinabi ko sa kanya, hotel ng boyfriend ko to. Libre ka, kaya pumayag siyang sumama. Qian Huifang, ano nang pinagsasabi mo? Sig-sig, ako nagsisinungaling. Iba na ang estado ni Shuhua ngayon. Ate Huifang, baka naloko ka? Ano NG estado ni Zhao Shuhua? Noong nakaraan lang, kakasal lang sa matandang Laowang Tu sa baryo. Ay hindi ba't misis siya ng presidente? Ahahaha. Ete Huifang, misis siya ng matandang binata. Ikaw ang tunay na misis ng presidente, wala nang iba Ate Huifang. Hindi namin makakapasok sa ganitong mamahaling hotel kung wala ka. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, aalis na ako. Anong nagmamadali? Wala namang makakain sa bahay mo. Party na yon. Dapat busog ka. Sige na, upo ka na. Ma'am, libre po lahat NG konsumsyon ngayon gayon. Enjoy your meal. Sia, libre? Opo, utos po ng manager namin. Ay naku. Tingnan Montag, yung asawa ko. Kumain lang may pa, special treatment pa. Talagang hindi papahuli si Ed Huifang sa boyfriend. Ang galing. Kahit manager napapagalaw. General manager ang boyfriend ni Ate Huifang. Samantalang ang iba, matandang lalaki sa baryo lang ang mapapangasawa. Nagmamalaki ka, mabait si Ed Huifang nag-imbita. Ayaw mo pang sumama. Umalis ka. Akala mo hindi ko alam ang balak ninyo. Zhao Shuhua, hindi Montag ako iginagalang a. Hindi ako makakain. Natatakot ako baka may mangyari pag kinain ko. Hindi ba't walang trabaho ang asawa mo bilang tsupo? Paano naging general manager na siya? Ay cow. Si Huifang ay mabait na nag-anyaya ng pagkain. Ano ba ang ugali mo? Kuya Wu, kailangan mong ipagtanggol ako. Huwag kang mag-alala. Dapat malaman ng tao ang patakaran. Pwede kang umalis. Pero kailangan mong kumain kahit 2 subo bilang respeto sa nag-anyaya. Ano ba ang balak mo? Kuya Wu. Oy. Naku, ang ganda ng hapag na ito. Simple lang. Kainin mo ito, tapos pwede ka nang umalis. Ha ha ha. Pasensya na, nadulas ang kamay ko.
Manager, na-wave na ang bayad sa mesa na yon. Si Supervisor Wu pa mismo ang pumunta para mag-asikaso. Ang galing ng batang ito. Una siyang dumalaw sa misis ng presidente. Tara, magmadali tayo, huwag tayong mapag-iwanan. Tara, Huwag kayong masyadong magmalabis. Kung magmalabis, ikaw ang pinakamalabis. Mabait si Ede Huifang na nag-anyaya ng pagkain. Hindi ka man lang naupo ay alis ka na. Zhao Shuhua. Keinen Montag na agad. Panaginip. Arf, Si Boss Wu ang nag-utos. Kumain ka na. Aray, bitawan niyo ako. dati isang pirasong karne, ngayon nagkalat na sa sahig. Ngayon, kung hindi mo kakainin, hindi ka makakaalis. Ano pang hinihintay niyo? Pa keinen niyo siya. Mukhang hindi ka natuto sa huli ah. Tatawagan ko na si Laozo. Arf, Sino ba yang Laoju o Xiaoju? Walang saysay yan sa harap ko. ikaw. Nagpapanggap ka pa dito. SA Toto lang. Si Xiao ang nagdala sa'yo. Para pakasal kay Lolo Wang. Ako ang nagpayo nun. Si Lolo Wang. Ang unang taong pinakilala sa'yo. Tian Huifang, napakawalang hiya mo. SAA, huwag kang magsalita, kumain ka. Ito ay pagkain mula sa mamahaling hotel. Hindi mo ito makakain sa buong buhay mo. O, kapa. Halika, kein PA. Tigil. Ano NG ginagawa ninyo? Boss, bakit ka nandito? Ano NG ginagawa ninyo? Itong matandang babae, ayaw sumunod. Libreng pagkain. Ayaw pa niyang kainin. Ano NG hinihintay ninyo? Itong matanda, nagalit pa sa boss. Dali, palayasin niyo. Boss, palalayasin ko na siya. Zandali. Hindi nyo ba alam kung sino siya? Boss, Kate classmate namin siya dati. Janitor lang siya. Et Saka. Masama ang relasyon namin sa kanya. Itong matanda. Nangahas pa siyang bastusin si Boss Wu. Walang delikadetsa. Mukhang sinadya niyang manggulo. Mga ganitong tao. Dapat parusahan ng husto. Anong gusto nyong gawin sa kanya? Pinilit na namin siyang kumain, pero kulang pa yon. Dapat bugbugin PA. Dapat bagbugin ng husto. Kung hindi, hindi mo malalaman ang lugar mo. Ikaw dapat ang bagbugin. Ikaw ang hindi nakakaalam ng lugar mo. Ikaw pa ang nagpapakilalang Boss Wu? You. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo pang bagbugin ang asawa ng presidente namin? Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka na. Ang lakas ng loob mo. Tinawag ka lang naming boss. Akala Montag kung sino ka na. Pinagtatanggol mo pa itong babae. Hindi naman siya. Asawa ng presidente. Iniwan na siya ng presidente. Siyan gayon. Asawa na ni Lao Wang Tu sa bundok. Ngayon, natatakot ka na? Dali, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Gianni. Tama na. Aray. Wu Gianni, sinaktan Montag ako. Para sa babaeng to, sinaktan mo ako. Umalis ka na. Gusto mo ba akong mapahama? Boss. Mali ako. Gusto ko lang sanang makaisa. Pakiusap, huwag mo akong tanggalin. Makaiza? Wala akong pakialam. Pero hindi mo dapat ginagalit ang asawa ng presidente. Sabi ko na, hindi siya asawa ng presidente. Nagkakalat ka pa ng sismis? Assistant son. Ma'am, Alainan, dilat ang mga mata mo, anak at manugang mo. Nasabit na sa gulo, nasa kulungan na. Anak ko, paano nangyari to? Tumigil ka sa pag-iyak. Nasira mo ang buhay ko. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Lalabanan kita. Arg. Bakit ako laging naloloko ng mga lalaki? Diyos ko. Ang hirap ng buhay ko. Ha ha ha. Ang sakit. Ma'am, umuwi muna kayo. Ako na ang bahala dito. Bakit ako laging naloloko ng mga lalaki? Ang hirap ng buhay ko. Si Wu Jianye ay isang walang kwenta. Ika frin, wala kang kwenta.
Parehong walang kwenta ang dalawa ninyo. Ay ikaw. Nagmamalaki ka pa. Isa ka lang namang driver. Bakit pa ako nagpakasal sa'yo? Wala kang ginawa kundi uminom sa bahay. Et uminom lang. Ano piabeng alam mong gawin? Hiwalayan na kita. Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Hiwalayan? Sige. Gusto mong maghiwalay? Ayos lang. Ipatayo mo ang bahay mo. At bigyan mo ako ng kalahati. Alis na ako agad. Kalahati ng pera ng bahay para sa'yo. Panaginip mo yan. Bakit ko ibibigay sa'yo ang pera ko? Bakit? Dahil kasal tayo. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ako aalis. Huwag mo akong sigawan. Makingat ka. Babagsakan kita. Gago ka. Hindi ka tunay na lalaki. Ikaf. Kung may lakas ka, hanapin mo si Zawenli. At siya ang awayin mo. Bakit ako ang pinag-initan mo? Juvenlay. Ang asset management plan na ito ay hindi dapat mabunyag. Kung malalaman ng mga kalaban sa negosyo, baka tayo mabaon sa utang. Kung hindi ka marunong rumespeto, huwag kang magtaka kung gaganti ako. Tara, tikman mo. CJ. Lanan. Shuhua, ang galing mo talaga. Mas masarap ang sabaw mo kaysa sa mga restaurant. Haha, Kung nagustuhan mo, araw-araw kitang dadalhan. Lanan. Ang sarap pala ng may asawa. Haha, Presidente Ju, may malaking problema. Tingnan niyo ito. ano ba? Na-expose ang asset management plan ng Zhao Group. At nasira ang cash flow. 3 bilyon na puhunan ng mga investor ay nawala. Ang Zhao Group ay nasa bingit ng pagkalugi. Na-expose ang asset management plan. Paano nangyari yon? Presidente Ju. Okay lang, okay lang. Zhao, bumabagsak ang stock price ngayon. Nagkakagulo na ang mga shareholders. Nasa meeting room na lahat. Naghihintay sila ng paliwanag mo. Bilis, tulungan mo akong pumunta doon. Sige, aalalayan kita. Damit. Mag-meeting na tayo. Anong meeting pa? Zhao, bumabagsak ang stock price. Nasa bingit ng pagkalugi ang kumpanya. Ang bagal-bagal mo, may dala ka pang babae. Ano ba ang ibig mong sabihin? Si Shuhua ay hindi estranghero, asawa ko siya. Wala akong pakialam kung asawa mo o hindi. Dati ay maayos ang kumpanya, pero nung pinakasalan mo, ang babaeng ito, nalubog sa malaking krisis ang kumpanya. Sa tingin ko, siya ang nagbunyag ng asset management ng kumpanya. Hefeng, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi kailanman gagawin ni Shuhua ang ganitong bagay. Haha. Kilala mo ang itsura, pero hindi ang puso. Paano mo nalaman na hindi siya ang gumawa? Ang malinis ay malinis, hindi ako ang gumawa, kaya hindi ako ang gumawa. Handa akong sumailalim sa anumang investigasyon. Sides, Sekiti, dalhin ninyo ang babaeng ito sa autoridad para imbestigahan ng mabuti. Subukan ninyo. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Zhao, talagang mahina ka sa maganda. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo pa rin maiwan ang babaeng ito. Malapit na kayong mamatay. Tingnan natin kung gaano pa kayo katagal magiging matigas. Paano kayo nakapasok? Guard, palabasin sila. Oy, huwag kayong magmadali. May importante kaming pag-usapan ngayon. Importante. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin? Juvenlay. Ang mundo ay umikot, huwag mo akong maliitin. Halika, tingnan mong mabuti ito. Hahaha, nakita Montag na? Ang Zhao Group ay may utang na 200 milyon at ako ang inatasan ng mga creditors. Na maningil ngayon, ay langang bayaran ngayon. Kahit 1 piso ay hindi pwedeng kulang. Zhao. Bayaan mo na. Babayaran ko. Pero ngayon ay may meeting ako, bukas na lang. Bibigyan ko kayo ng sagot bukas. Pwede sanang pag-usapan ang extension ng 1 araw. Pero bakit mo kasi pinakasalan? Si Zhao Shuhua na isang waitress. Nakakainis talaga ako.
Ngayon, kailangan mong bayaran ang utang na ito. Zhao Wenli, tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Bumagsak ang presyo ng stocks, malapit nang magsara ang kumpanya. Dahil lang sa pinakasalan mo siya. Narinig ko na dati siyang isang ordinaryong vita lang. Ang krisis na ito, kahit hindi siya ang nagbenta ng mga lihim ng kumpanya, lahat ay dahil sa kanya. Nagdala siya ng malas. Kung ganito ang mangyayari, ang Zhao Group ay malapit ng maglaho. Kaya. Inaanunsyo ko ang pag-alis ng aking shares at pondo. Ako rin? Alis na ako. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Wala na. Delikado na ang kumpanya. Ngayon lahat ng malalaking shareholders ay alis na rin. Lalong lumala ang sitwasyon. Ito ay Kayo, Laos ho. ha. Zhao. Hindi ko inakalang dating ka sa ganitong punto. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Parang aso ka. Ha. Hindi isa, dalawa. Matanda ka na, pinutol mo ang relasyon natin dati. Ngayon nagbabayad ka na. Zhao Shuhua, kahit nakapangasawa ka, ano naman? Bumalik ka rin sa dati mong kalagayan. Ha. Matandang babae, bumalik ka na lang sa pagwawalis ng basura. Waiter lang ang bagay sa iyo. Shuhua, mukhang ang Zoo Group ay talagang wala na. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Kung pinakasalan kita, hindi ako nagsisisi. Tigilan mo ang drama, bayaan mo na ang utang. Juvenlay, Tandaan Montag, kailangan mong ibalik ang aming pundo ngayon din. Kung hindi, ipapakulong kita. Bayaran Montag. Gusto niyo ba akong patayin? Ang perang ito, ibabalik ko sa inyo, pero pwede bang maghintay kayo ng ilang araw? Sa ilang araw, ibebenta ko lahat ng aking ari-arian para mabayaran kayo. Ay naku. Ang pera, pwede naming hintayin. Pero ang mga investors na naloko mo, hindi na sila makakapaghintay. Tawagin ninyo ang pulis, dalhin si Zhao sa presinto. Sandali. Ang perang ito, ako ang magbabayad. Ha. Ano? Hindi ako nagkakamali? Ano ang sinabi mo? Ikaw ang magbabayad ng perang ito, tangang babae. Alam mo ba kung magkano ang utang ng Zhao Group at ang amin? Mga shares bilang shareholders, lahat-lahat? 500 milyon. 500 milyon. Kaya mo bang bayaran? 500 milyon lang ba? Kaya kong bayaran. Ha. 500 milyon lang? Zhao Shuhua, ang yabang Montag. Hindi ka ba natatakot masiraan ng dila? Alam mo ba kung gaano kalaki ang 500 milyon? Anong konsepto yan? Hay, iso kang probinsyono. Kahit 100 buhay kang maging waiter, hindi mo makikita ang ganyang pera. Matandang baliw, nawawala na ba ang ulo mo? Shuhua, wala kang kinalaman dito. Huwag kang makialam, ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. May pera talaga ako. Kung hindi kayo naniniwala, samahan niyo ako ngayon sa bangko para mag-transfer. Oy. Hindi na kailangang pumunta sa bangko. Dinala ko na ang bank manager. Dito. Pa sa aming mga EIE clients. Nag-o-offer kami ng door-to-door service. Pwede kang mag-swipe ng card diretso. Ayos, maganda yan. Hindi ba gusto mong bayaran ang 500 milyon? Swipe mo na ang card mo. Kung kaya mong maglabas ng ganyang kalaking pera, tatalon ako ng patiwarik at kakain ng Thai. Mag-ipon ka na lang. Hey, ang perang ito ay. Utang ninyong mag-asawa. Maghanda ka na lang na makulong kayong dalawa. Buti na lang hiniwalayan ko ang matandang ito. Kung hindi, ako ang madadamay. Successful ang swipe. Kabuwang halaga, 500 milyon. Ano? Successful talaga ang transfer? Imposible. 500 milyon yan. Weiter lang siya, di ba? Hoy, ano ba ang background ng Nanay Montag? Isa lang siyang ordinaryong magsasaka at waiter. Matandang baliw. Bakit ang dami mong pera? Nga, Shuhua. Bakit ang dami mong pera? Noong nakaraan, nanalo ako sa loto.
Lotto? Noong nakaraan, may balita tungkol sa isang taong nanalo ng 1 bilyon sa loto. Ikaf pala yon? Diyos ko, 1 bilyon? Gaano kalaki yon? Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin na nanalo ka ng ganito kalaking pera? Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Pero hindi ko inakala pagdating ko sa inyo. Pinagtabuyan ninyo ako. Pagkatapos, gusto kong bilhan ka ng bahay. Para hindi ka na naghihirap. Pero ikaw, pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. At gusto mo pang i-cut ang relasyon natin. Talagang napakabuting anak ko. Yung bahay na yun, para sa akin talaga yun. Visit, ano ba ang nangyari, Mommy, sorry, wala akong matanong. Kasalanan ko, hindi kita nakilala, patawarin mo na ako. Zhao Shawan, lumuhod ka at humingi ng tawad. Oo nga, mommy, patawarin Montag na kami. Sa hinaharap, ako at si Tsui King, alagaan ka namin. Nga bienan, pamilya tayo, ano ba ang problema? Pag-usapan na lang natin ng maayos. Problema. Kung hindi ako nanalo sa loto at nanatiling mahirap na waiter, ganyan pa rin ba ang trato ninyo sa akin ngayon? Kilalanin mo kaya ako bilang nanay at alagaan mo ako. Huwag kang magpahiya. Juvenlay. Swert emo nayon. Hintayin Montag. Alice. Tumigil ka. CJ, yung asset management plan ng kumpanya, ikaw pala ang may gawa. Zukyang, Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala akong ginawa. sabihin mo yan sa judge, mga tao. Dalhin niyo sila sa Enforcement Bureau. Wala akong kinalaman dito, ano ba ang nangyayari? Ay Zhao, hindi ko inakala na ang misis mo. Nanalo ng 1 bilyon at nailigtas ang kumpanya. Talagang napakaswerte, eh. Huwag mo na akong tawagin Zu ngayon, inilipat na nyo ang shares kay Shuhua. Ngayon, umalis kayo. Alice. Shuhua, pasensya na, gumastos ka ng malaki. Dahil pinili kitang pakasalan. Ang akin ay sayo rin. Joe tingnan mo. Nalampasan na ng kumpanya ang krisis, tumaas na ang stock price, at nabawi na ang lahat ng nawala. Ang ganda talaga. Ang nanay ko ay mayaman, ang tatay ko ay presidente. Visit, ang tanga kao talaga. Kung hindi, superich kit na sana ako. Boss Wang, ang galing mo talaga. Satisfit ka na ba? Xue King. Si Zhao Shawan na walang utang na loob. At dahil sa kanya, nadetay ng nanay ko, galit na galit ako sa kanya. Boss Wang, kailangan mong tulungan ang nanay ko. Relax ka lang. Basta pumayag ka sa diborsyo, at ibenta mo itong bahay. Mag-invest ka sa kumpanya ko, sigurado ako, bukas palabasin na natin ang nanay mo. Talaga? Sigish, diborsyo na kami ng walang utang na loob na yon. Niligawan mo ang asawa ko, sasaktan kita. Zhao Shawan, sinong nagpahintulot sa'yo na pumasok? Trader ka pala. Oo, trader ako. Ano naman gayon? Zhao Shawan, tingnan mo ang sarili mong walang kwenta. Kahit biyaya na lang ang bumagsak, hindi mo pa mahawakan, sasabihin ko sa'yo. Ngayon na mismo, magdiborsyo tayo. Hindi, ayaf ka o, Xue King, mahal. Sigurado akong patatawarin ako ng nanay ko. Kailangan lang niya magbigay ng affidavit. Malalabas na ang nanay mo. Tatawagan ko siya. Sigurado akong patatawarin niya ako. Hello, nanay. Huwag kang magkunwari, imposibleng sagutin ka ng nanay mo. Hala, Tsui King, huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Punta tayo sa bagong coach ko. Huwag kang aalis, hoy. Gago ka. Hello, Shawan. Magsalita ka naman. Anong nangyari? Shawan, Bilis, umalis na tayo. Naku, Boss Wang, siya, ang daming dugo. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin? Tumawag hindi 120. Ano ang gagawin? Duwag ka.
Malubha ang pasyente. Kailangan agad ng operasyon. Sino sa inyo ang kamag-anak? Walang kamag-anak dito. Hindi ako magbabayad. Pakiusap, tulungan mo ako. Hala, Zhao Shawan. Ang pagdala sa iyo sa ospital ay sapat na para sa akin. Gusto mo pang magbayad ako. Panaginip Montag, yan. Mabilis na bumababa ang vital signs ng pasyente. Kailangan agad ng operasyon. Uunga, sino sa inyo ang pipirma hindi consent form? Huwag mo akong pirmahan. Hiwalay na kami. Ikaw ang bumagsak kanina. Huwag mo akong sisihin. Kailangan operahan ang pasyente ngayon din. Asawa mo siya, di ba? Buhay niya ang nakasalalay dito. Mamatay na siya. Anong kinalaman ko kung hindi niyo siya ililigtas? Xue King. Ang bait-bait kao sayo. Iligtas mo ako. Basta iligtas mo lang ako. Hihiwalayan na kita. Hindi na kailangan. Pagpatay ka na, wala nang hiwalayan. Et Zaka. Hindi ako magbabayad at hindi rin ako pipirma. Alis na. Hindi na kailangan, umalis na tayo, Xue King. May iba ka bang kamag-anak? Kailangan mong maoperahan agad. Mamamatay ka kung hindi ka pa opera. Masaya ka ba? Walang utang na loob. Kame mo yan. Malubha na ang pasyente. Kailangan na siyang operahan. Kamag-anak niyo ba siya? Magbayad ka na at tumirma. Sige, ako muna ang magbabayad. Hindi siya pipirma. Walang utang na loob. Matagal na siyang hindi anak ko. Ako ang pipirma. Ihanda ang operasyon, operahan na. Bakit mo ako ililigtas? Hindi mo na ako kinikilala, di ba? Anak kita. Mabuhay ka. Mabuti kang mabuhay. Inay. Nagkamali ako. Shuhua, huwag kang mag-alala, gagaling siya. Tapos na ang ugnayan naming mag-ina. Ito na ang huling tulong ko sa kanya. Umalis na tayo. Ito yung babae. Lahat ng impormasyon ay ang lumang babae. Isang waitress lang, gustong maging Zhao. Nakakatawa. Inay, dinala ko si Shuhua para makilala ka. Hello, lumang babae. Nakuha namin ang lisensya. Ano ang pangalan mo, matandang babae, asawa? Tulad ko, tawagin mo na akong inay. Inay, Hindi na, hindi basta-basta ang tawag sa akin ng kahit sino. Inay, anong ibig mong sabihin? Ano sa palagay mo? Paano mo nagawang pakasalan ang ganitong tao at dalhin sa ating tahanan? Nagsiyasat ako, isa lang siyang waitress. Nanay, totoo nga na waitress si Shuhua dati. Pero ano nang kinalaman nun sa pagpapakasal ko sa kanya? Hindi niyo pwedeng. Magusga ng tao ng may kinikilingan. Hindi ako ang may problema sa kanya, kundi ang ibang tao sa pamilya nating Zhao. Kilala tayo, tapos mag-asawa ka ng waitress. Tatawanan lang tayo ng mga tao. Bahala sila kung ano nang isipin nila, wala akong pakialam. Basta sa buhay ko, si Shuhua lang ang gusto ko. Gusto mo ba akong patayin? Anong uri ng pangkukulam? Ang ginawa nitong babae sa'yo? Gusto lang niyang. Perahan ang pamilya natin. Marami na akong nakilalang ganyan. Nanay, mali kayo. Mas mayaman pa si Shuhua kaysa sa akin. Binili niya ang buong Zoo Corporation. Kung pag-uusapan ang pagiging magkatapat, mas. Ako ang nakalamang sa kanya. Binili niya ang Zhao Corporation. Anak, nagagawa mong. Magsinungaling para sa kanya, isang waitress lang siya. Saan siya kumuha ng ganong kalaking pera? Akala mo tagpiatangga ako? Hindi ako nagsisinungaling. Waitress na si Shuhua. Pero nanalo siya ng 1 bilyon sa loto. Ang Zoo Corporation ay nasa malubhang krisis noon, muntik ng mabangkarote. Si Shuhua ang naglabas ng 500 milyon para iligtas tayo. Lola, swerte lang po talaga ako sa loto.
Kung ayaw mo maniwala, Huwag kang magsalita. Kahit anong gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi kita kikilalaning manugang ng pamilyang Zhao. Umalis ka na sa anak ko, sa bahay namin. Kung hindi, papalisin kita ng mga guard. Nanay, ano ba yan? Presidente Zhao, magandang balita. Naaprubahan na ang mga dokumento para sa pagsasamantala ng Zhao Corporation. Tumataas na ang presyo ng stocks. Anong nangyayari? Ano? Na-acquire talaga ang Zhu? Sino ang bumili? Si Mrs. po ang bumili. Binili niya talaga ang Zhao Corporation. Opo, totoo po. Hindi po ba ninyo alam, Lola? Naglabas po si Mrs. ng 500 milyon para bilhin ang halos lahat ng shares ng malalaking stockholders. Gayon po, siya na ang pinakamalaking stockholder ng Zhao Corporation. Paano nangyari yon? Waitress lang siya. Saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera? Nanay, sinabi ko na sa inyo. Swerte si Shua. Nanalo siya ng 1 bilyon sa loto. Huwag kang maniwala sa akin, pero maniwala ka sa balita. Tingnan mo. Ito si Shua na nanalo sa loto. At binili ang Zhu Group. Totoo, 1 bilyon, napakaraming pera. Handang ibigay mo ito para tulungan si Wenli. marami siyang naitulong sa akin dati. Dapat lang nagawin ko ito para sa kanya. Talagang nalilito na ako sa edad ko. Lola, wag po kayong ganyan. Lola pa rin ang tawag mo sa akin? Galit ka pa ba sa akin? Nanay, Oo. Sige, mula ngayon, isang pamilya na tayo.